Oh, of course. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. O sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At kami, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Ma'am, opening statement ma'am sa pagtulong po ng araw ng Davao ngayon. Opo, syempre nagpapasalamat tayong lahat sa Diyos na umabot ang syudad ng Davao na 89 years, no? Napakahabang panahon, mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, uta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa kanyang mga biyaya sa Davao City. At syempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga Davaoenyo na nag-celebrate ngayon ng isang buwan na mga aktibidad para bigyan pugay ang ating pinakamamahal na syudad ng Davao. First question ma'am, GMA Argel Relator, sir. Nasa likod, Brian, dito ko, bro. Yes, go ahead po, sir. Sorry. Ma'am, nag-file a petition a group of lawyers yesterday before the Supreme Court regarding dun sa issue proceedings laban sa House of Representatives. Nag-consult ba sila sa inyo, ma'am? Yes, comment po. Ginawa nilang sakla. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Next question, Bril. Election naman, aside Election? aside sa election related. Election related. Aside dun sa apat na sinabi mo na may kumausap na sa'yo na maging Senate slate, nadagdagan ba? May mga partido na ba na lumapit sa'yo? O sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At kami, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Last question, Mamaya. VP, may to VP. Yes. VP, yung presensya ng mga kina-commissioner. Ma'am, budget lang, ma'am. Ma'am, kanang imuhang anggel din na, ma'am, ba? Ako, ara na. Kayo, kung sino ang nakita? As in, kanina lang, makitaan ko. Ang hiwa sa liposuction sa ako ang tawag ano? Okay, go. VP, yung presence nila commissioner, nakikibisaka na sa others na came here today. What does it signify? Kasi nasasabi ko 30 allies na ito. Yung mga recommendation na 30 allies na.
Yan din ang naisip ko kanina, no? We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Pero pareho tayo ng iniisip, no? Kanina, hindi ko kasi yan sila maliban kay Congressman Kiko Barsaga na nakasama ko noong 2022 campaign. At yun lang yun, ang pagsasama at pag-uusap namin. Lahat sila ay hindi ko kilala, hindi ko kaibigan. In fact, si Attorney Rowena Guanzon is the second time na nakita ko siya. Unang nakita ko siya ay siya ang presiding officer sa Commission on Elections nung kami ay nag-apply para sa hugpong ng pagbabago. At hanggang doon lang yun, hindi pa nga kami nagkausap noon. At nagulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakakataba ng puso na merong hindi tiga Davao na pareho ang nararamdaman ng karamihan ng mga Davaoenyo, lalong-lalo na sa celebration ng Araw ng Davao. Lastly, VP, birthday wish mo po sa 81st birthday ni FPRRD. Pero kanang imuhang anggel mamba. Naka 0.5 po ako, VP. No worries. Worried kay kuma. No, you're still beautiful, VP. Worried As always. yun kayo ko kay basin kaniyang makita-naanan. Ang sadaw. Birthday. Oh, of course. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Thank you. Tinawagan ko na si former President. Like, you to speak for him already. Pag Saturdays, pag weekends, walang tawag, no? So, hindi ko siya nag-greet ngayong araw na ito. At maganda hindi tumatawag sa akin. Pero kampante ang loob ko dahil nandun naman si Congressman Paulo Duterte para bumisita sa kanya araw-araw at imasahe siya at meron siyang kausap in Bisaya. Pero wala special ganap doon sa loob ng detention. Hindi ko alam kung merong mga mini celebration doon sa loob. Hindi ko alam kung merong mga ganun. Thank you, ma'am. Thank you. Picture. Huwag na kayo gumalaw. Para hindi naman